Kumakalansing na yung gitara ni ni Jose Marie Chan, Ang bilis ng panahon, okay? And alam ko bago tayo ngayon dumating sa patapos na mga months ng panahon, tignan muna natin ang ating mga sarili dahil marami sa atin dumaan sa iba't ibang klase ng pagsubok o perhaps sa mga oras na ito, dumadaan ka sa iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay mo. And our series for this month is God on our trials. Sabihin nga natin, God on our trials. Now, itong series na ito sa Tagalog ay ang Diyos sa ating mga pagsubok. Kasi minsan ang iniisip natin, hindi natin kasama si God kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok or parang kapag may nangyaring hindi maganda in our life, ang feeling natin, hindi kagad natin kasama si Lord. And ano bang ginagawa ni Lord pag tayo ay dumadaan sa mga may higpit na pagsubok sa ating buhay? Now, ewan ko kung paano kayo nagdi-deal kapag halimbawa merong mga problema sa inyong buhay. Most probably marami sa atin, next slide, ay nakikinig ng music kapag may mga problema ang pinagdadaanan. Sino sa inyo ganun? O kaya dinadaan nyo na lang minsan yung breakup nyo sa kanta. Kaya may kantang, di ba, yung kung mawawala ka. Di ba, may mga ganon, di ba? Hindi daw niya makakaya. And may time na kung saan galit na galit ka, merong ding mga time na kung saan nakikinig ka ng mga music na pwedeng nagpapaapoy pa dun sa emotion mo. And some of us, ganyan tayo. And hindi ko rin alam kung kayo rin, kapag halimbawa tayo ay nagsiselebrate din, the way we celebrate something is through singing. Di ba? Pag halimbawa birthday ng kaibigan mo, mag-outing kayo, tapos dun sa may lodging nyo, di ba? Ano nangyayari? Magre-rent ng karaoke. Tapos kakanta ng My Way. Di ba? Ganun yung ginagawa madalas ng marami. Di ba kapag celebration, and even if kapag tayo ay nagpapakita ng solidarity or nagpapakita talaga tayo ng devotion natin sa ating bansa, what do? We sing the national anthem. Even kapag birthday din, di ba? Nagagamit yung kantang Happy Birthday. Kaya sino mga may birthday ngayong August, kaway-kaway? Walang may birthday. Okay? Makikita natin, na-express natin ang ating mga emotions sa pamamagitan ng music. Sa madaling salita. And maraming times, ginagawa natin para makapag-cope up tayo sa mga nangyayari sa ating buhay, tayo ay nakikinig or kumakanta ng mga music. Now, ang tanong ko po sa bawat isa sa inyo bago tayo magsimula sa ating message, ano ang ginagawa mo sa buhay mo sa gitna ng pagsubok ng buhay? Ikaw, paano mo kinakaharap yung mga problema mo? Anong ginagawa mo? Kasi kahit mayaman o mahirap, parehas na merong problema. Kahit din mataas yung position at mababa yung position, parehas na may problema. Hindi mawawala ang problema at pagsubok sa buhay ng tao. Kristiyano ka man o hindi, devoted ka man kay Lord o hindi, kahit saan ka ba kabilang na relihiyon, kahit ano pa yung pinapaniwalaan mo, kahit saan ka man galing na pamilya, hindi mawawala ang problema. Pero ang tanong sa bawat isa sa atin, anong ginagawa mo sa gitna ng pagsubok ng buhay? Paano kapag halimbawa dumating sa atin yung isang wala talaga tayong alam natin magagawang o matatakbuhan na kahit sino man? Ewan ko kung nakapanood na kayo ng mga movies na parang may malaking tidal wave, tapos yung buong city or syudad talagang
nag-flood na and talagang nawasak yung mga buildings, lahat ng ganyan. Yung bang wala ka na talagang matatakbuhan kasi napaka-imposible na mga nangyayari sa iyong mga mata. Pero alam niyo po, ganun lahat tayo kapag gumaharap sa problema, ang iniisip natin, mahirap. Kasi nandoon ka sa time na yon. Pero we have a great God that is with us. At ito yung topic natin ngayon, our ever-present help. Sa Tagalog, ang takbuhan natin. Again, sabay-sabay nating basahin sa Tagalog, ang takbuhan natin. Kapag may problema ka, saan ka tumatakbo? Ibig sabihin, saan ka pumupunta? Ano yung ginagawa mo kapag meron kang problema sa buhay? Marami sa atin, pwedeng hindi natin nasasabi sa parents natin yung problems natin, sa leader mo, kay pastor, o kung kanino man, kahit friends mo, di mo minsan nasasabi, pwedeng ang takbuhan mo ng problema mo, maglalaro ka na lang ng games. O kaya magbabasa ka na lang. O kaya ang gagawin mo, makikinig ka ng music. Marami tayong pwedeng maging expression para maka-escape or pwedeng para sa ganon matakbuhan natin yung problema natin. Pero mga kapatid, let me tell you, hindi natin magagawang takbuhan yon. What we can only do is express kung ano man yung nararanasan natin at that moment. Kaya po sa Bible, merong Book of Psalms. Sabihin nga natin, Psalms. Sa Tagalog, mga awit. Alam niyo po, ang Bible, hindi lang ito sinulat kasi ng isang tao, napakarami ho, hindi sila nag-usap-usap kung anong ilalagay sa Bible, pero it was Spirit-led, God-led ang Bible. And magugulat kayo, kapag nagbasa kayo, may connections ang lahat sa mga nangyayari. And isa dun sa book na nasa Bible ay ang Book of Psalm. And you know what? Yung nakalagay sa Book of Psalm, hindi ito yung mga kanta na iniisip natin na secular songs, pero ito yung songs na kung saan nagpapakita ng emotion nila towards God sa current situation nila. Now, imagine, noong unang panahon, sabi po ni C.S. Lewis, ewan ko kung kilala niyo siya yung gumawa ng Narnia. Alam niyo yun? Sino nakapanood ng Narnia dito? Ayan, okay, si C.S. Lewis po yung gumawa nun, ng book na yon. Ang sabi niya, war and conflict were significant aspects of ancient Israel. Therefore, the Psalms are personal expressions of human emotions and experiences in times of trouble. Alam niyo po, ang Bible na isulat, hindi kamakailan lang, kundi bago pa po magkaroon ng Christianity, bago pa magkaroon ng Catholicism, bago pa magkaroon ng ito mismo, ng modern world natin, naisulat na po ang Bible. And etong nangyari particularly sa Psalm chapter 46, marami nagsasabi na scholars, nangyari daw ito 3,000 years ago. So just imagine yung tagal na yon, 3,000 years ago. Before the Christian era. And you know what? Ang nangyayari pala noon, puro giyera here and there. Kasi noong unang panahon, walang United Nations. No? Noong unang panahon, walang mga pulis. Lahat ng mga tao, ginagawa nila kung ano yung maganda sa mata nila, ano yung gusto nila, dahil nga wala nag-e-enforce, walang government na nag-e-enforce, at walang mga government na nagkakabati-bati. So in short, talagang makikita natin every day ng buhay ng mga tao nung unang panahon nasa panganib. Nakuha natin? At yung health, milya-milya po yung layo. Kung kailangan mo ng tulong, hindi agad makakarating dyan. Dahil bakit? Wala pa pong mga sasakyan nung unang panahon. Okay? So, imagine natin yung sumulat nito, nandoon po siya sa time of trouble niya ng kanyang buhay. And marami po nagsasabi, nire-reflect nitong chapter na ito, itong Psalms 46 na ito,
yung nangyari po sa Bible, next slide, na i-record sa 2 Kings chapter 18 to 19, 2 Chronicles 32, at Isaiah 36 to 37. Now, itong tatlong chapter na ito, hindi natin babasahin, okay? Pero kikwento ko na lang sa inyo. Okay ba yon? Okay ba yon? Okay, so nangyari ganito, no? Ito pong nangyari dito sa mga chapters na ito sa Bible ay iisa lang yung record nila. At ito po ay panahon na kung saan ang bansang Israel, alam natin yung Israel, naka-silver sila sa Olympics, di ba? Napanood nyo ba? Hindi nyo napanood? Hindi kayo nanonood ng Olympics ng nanalo si Carlos Yulo, baka di mo pa alam. Okay? Then yung silver ata, yung Israel, di ba? So, nung unang panahon, 3,000 years ago, ang bayang Israel, ang kalaban naman nila ay ang bansang Assyria. Okay? Ito pong dalawang hari na ito magkalaban. Ang hari sa Israel ay si King, next slide, si King Hezekiah, tas ang hari naman sa Assyria ay si King Sennacherib. Okay, sabihin nga natin, Sennacherib. Okay? Now, anong nangyari po, etong si King Sennacherib, hindi po siya kasi talaga maka-Diyos na tao. Actually, may iba siyang Diyos na pinaglilingkuran. At alam niyo ho, ginagawa niya, sa Diyos na pinaglilingkuran niya, pumapatay ho siya ng bata at ino-offer yung dugo sa harap ng altar ng bato niya na Diyos. At nagalit ho ang Diyos na buhay, Diyos ng Israel, Diyos na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano, sa ginagawang yon ni King Sennacherib. So, nagtangka si King Sennacherib, sige, yung ginagawa kong to, i-conquer ko yung land naman ng Israel. Dahil na nanalo siya sa wars here and there, lumaki ulo niya, feeling niya, kaya niyang talunin lahat. Bakit? Alam niyo po, yung army ni King Sennacherib ay hundreds of thousands. Ang na-record lang po nung time na yon ay 185,000. Hindi pa po ganun karami ang tao noong unang panahon dahil mahirap dumami ang tao dahil nga sa dami ng killings. Nakuha natin? Kasi ngayon, may kapayapaan, bihira yung patayan. Pero just imagine, eras before, nararanasan natin itong kapayapaan, ang mga tao po talagang atubili, hindi sila mapayapa, kasi every time, merong war na pwedeng mangyari. And itong king ng Assyria na ito, napakarami niyang troops. Pero alam niyo po, kumilos si Lord, hindi nagkaroon ng laban. Actually, wala nangyaring laban. But God's angel descended upon the kingdom of Assyria. Bumaba yung anghel ni Lord, tapos alam niyo nangyari? Natagpuan na lang ng mga tao all around, napatay lahat yung nandoon. 185,000. Now, tingnan naman natin ang ating buhay. Dahil, okay? Sila sinaklolohan ni Lord. Pero tayo, kamusta tayo sa mga problema natin? Tinulungan sila ni Lord, pero how about us? Kasi alam naman natin, may time na kumikilos si Lord sa buhay natin, pero marami ring time, hindi naman siya natin din nafe-feel sa ating buhay. May reality, di ba? Hindi lahat ng prayer mo, sinasagot niya. Tama ba? Hindi rin lahat naman ng mga ginagawa natin, sa everyday na ginagawa natin, nafe-feel natin siya sa ating buhay. And ang tanong natin ngayon, bakit ba hindi natin lagi nafe-feel si Lord na kasama natin? Imagine niyo, may threat sa bayang Israel, sa bansang Israel nung unang panahon na yon. May threat sa kanila, nasakupin sila. Yung mga anak nila, talagang
mawalan na ng magandang future, yung mga asawa nila. Kaya alam niyo po, nung unang panahon, patriarchal ang society, ibig sabihin, mga lalaki yung nag-own ng land dahil ang mga babae nung unang panahon, physically talaga ang babae mas weak kesa sa lalaki. Okay? Kaya alam niyo ba yon, di ba merong nakasuntok na trans woman sa kabila na nireport siya? Kasi talagang genetically ang lalaki mas malakas kesa sa babae, no? So, nung unang panahon, ganun po. And you know what? Anong nangyari? Hindi nila alam anong gagawin nung kaharap nila yung army ng Assyria. So what they did was come to the Lord. Lumapit sila kay Lord. Maraming beses. Umiiyak sila kay Lord. Lord, tulungan nyo kami. Wala kaming ibang maasahan. Kasi yung mga karatig bansa namin, di naman kami kakampihan. Parang ganyan yan, di ba? Kapag dumating ka na sa problema, yung mga inaasahan mong tutulong sa'yo, hindi mo yon maaasahan. Pag nandoon na mismo yung problema. Kahit sabihin pa niyan, bro, tutulungan kita. Sasamahan kita. Wala. And you know what? Ganun ang nangyari sa bansang Israel. Now, bakit nga ba hindi natin lagi na-feel ang si Lord na kasama natin? Number 1, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Para sa Kanya lang tayo lumapit at umasa. Sa times na kung saan meron kang problems in your life, kanino ka lumalapit? Sino yung mga taong inaasahan mo? O ano yung mga bagay na inaasahan mo sa buhay mo? Sabi ng Psalm chapter 46 verse 1, ang Diyos ang takbuhan natin at ang nagbibigay ng lakas. Laging ready tumulong pag may kaguluhan. Take note, sinasabing takbuhan natin. Ibig sabihin, not all the time talaga kasama natin, nafe-feel natin na kasama natin. Pero kapag nangailangan ka, pupunta siya, darating siya, meron siyang gagawin, tutulungan ka niya. Para yang ganito, nagkaroon ng sunog sa bahay nyo o malapit sa bahay nyo, ang bumbero ba malayo o malapit sa inyo? Pwedeng malayo, di ba? Pero pag tinawagan mo, pag nilapitan mo, ano mangyayari? Pupunta sila sa inyo. The same with our Lord, kapag meron tayong kailangan sa ating buhay, gusto niya na lumapit tayo, hindi dun sa kapitbahay mo, hindi dun sa iba, kundi sa Kanya lang. Amen? Now, bakit nga ba ganun? Bakit nga ba nangyayari ang mga kaguluhan? Hindi natin alam, sa totoo lang. Kasi may mga nangyayaring mabuti sa mga masasamang tao. May mga nangyayaring masama sa mga mabubuting tao. Dahil ang world na ginagalawan natin ay hindi naman talaga perfect. Pero sa madaling salita, meron pa rin tayong maaasahan sa gitna ng chaotic world na ginagalawan natin. Yun ay ang ating Diyos na buhay lang. Kaya anong sabi sa verse 2 ng sumulat nito? Kaya hindi tayo matatakot. Again, anong sabi? Kaya hindi tayo matatakot. Bakit? Kasi alam ni Lord yung ginagawa niya. For sure, kapatid, kapag ikaw lalapit sa isang expert sa isang bagay, dahil alam mo, yun yung pinag-aralan niya, yun yung expertise niya. Hindi halimbawa, o-operahan ka, di ba? Tapos ang tinawag mo yung tubero, di ba? Hindi pwede yun, tama ba?
Dahil bakit? Alam mo na ang isang doktor na may expertise dun sa ganung larangan na yun yung maaasahan mo. And you know what? Our Lord God, the one who we serve, ang Diyos ng Biblia na pinapaniwalaan natin, ito ang Diyos na nagliligtas time and time again. Yun ay kung tayo ay lalapit sa Kanya. Kaya tingnan nyo, pag ba may sunog sa isang lugar, pupunta ba kagad ang bumbero? Hindi. Dahil bakit? Malay ba nila, baka may nagsisigalang. Kuha natin. Kailangan tawagan. We should really come to God. Oo, nakikita niya naman yung situation natin. Pero He wants us na lumapit sa Kanya. Na talagang magtiwala lang tayo sa Kanya. Alam niyo po, ang mundong ginagalawan natin, ganito yung pagde-describe ng sumulat ng Psalm 46. Again, meron pong wordplay dito dahil ito ay poetry, no? Ang sabi, kaya hindi tayo matatakot, sabayan niyo po ako sa pagbasa, kahit lumindol, kahit gumuho ang mga bundok at lumubog sa ilalim ng dagat, kahit magwala at magalit ang mga alon, at sa hampas nito, mayanig ang mga bundok. Tignan niyo po yung mga naka-highlight na words na yan, lumindol, gumuho, lumubog, magwala at magalit, hampas, mayanig. Parang it speaks of something wild, something chaotic. And that is why, dinedescribe po ng sumulat ng Psalm na ito, ang most extreme, next slide please, chaos imaginable. Imaginein mo na lang yung pinakagrabing problemang kaya mong harapin. O pwede mong harapin sa buhay mo. Ano yung klaseng bagay na yon na alam mo sa sarili mo, ang hirap solusyonan? Yun ba yung bagay na kung saan most extreme chaos ay yung di ka nakapag-aral, yun ba yun? O kaya na friend zone ka, o kaya na busted ka, yun ba yun? Ano kaya yung most extreme chaos na yon imaginable? Ang sabi ng sumulat, huwag tayong matatakot. Because God is our ever-present help. Siya yung matatakbuhan natin pag hindi na natin alam kung anong gagawin. Alam niyo po, next slide, kapag nakakaranas tayo ng pagsubok sa buhay, either personal, financial, relational, or spiritual, pinapaalalahanan tayo na hindi malayo ang Diyos sa kahit na sino sa atin. Huwag niyong isipin na ang layo-layo ni Lord sa atin. Nandiyan siya. Ang gusto niya lang ay tumawag tayo sa Kanya. One of the things na tinuro ni Jesus sa Kanyang mga disciples ay mag-pray. Si Jesus nagturo sa mga disciples, Our Father. Diba? Sino sa inyo? Kapag boss nyo, madalas ayaw nyong kausapin. Bakit? Kasi masungit si boss. Kasi hindi ko alam, medyo mataas yung authority niya, ang hirap. Diba? O kaya kapag hindi mo kilala, tapos mataas yung katungkulan niya, hindi mo basta-basta pupuntahan, kakamayan, di ba? Dahil wala naman kayong close relationship. Pero sa New Testament, sinasabi ni Jesus sa mga disciples, ang Diyos na pinaglilingkuran nyo ay hindi malayo sa bawat isa sa inyo. Kaya ganun din ang Diyos mismo na ini-introduce sa atin ng sumulat ng Psalm 46. Amen? Hindi malayo ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pwede bang tumayo ka ngayon? Tayo tayong lahat? Okay? Pwede bang lumibot ka, sabihin mo sa 10 tao, 10 kailangan makasampu. Okay? Huwag dyan yung nasa paligid mo, sabihin mo sa 10 tao,
Okay? Sabihin mo sa 10 tao, hindi malayo ang Diyos sa'yo. Come on. Ayan, okay? Pwede tayo makaupo? Hindi malayo ang Diyos sa kahit sino man isa sa atin, ano? Huwag mong isipin na ikaw lang yon yung nag-iisa in your problems. Sabi sa verse 4, Psalm 46, may ilog na nagpapasaya sa city ng Diyos, sa banal na tirahan ng pinakamataas na Diyos. Nandun ang Diyos sa city na yon, never yung mawawasak, iingatan niya yon, pagsikat pa lang ng araw. Alam niyo po, ang marami nagsasabi na itong tinutukoy daw po ng manunulat ay ang lugar po ng Jerusalem, na malapit sa River Jordan. Pero kung titignan natin, yung wordplay po, dahil ito ay poetry, may sinisimbolize din yung sumulat nitong verse 4 na ito talaga. Tignan nyo po, may ilog na nagpapasaya sa city ng Diyos. Hindi ko po alam kung alam nyo na noong 1950s, malinis pa po ang ilog Pasig. Alam nyo ba yon? At naglalaba pa doon ang napakaraming mga Pilipino, naliligo ang mga bata. Hindi ko po alam kung napanood nyo siya sa YouTube. Pero yung mga, alam nyo yung edad nyo, at nakita nyo talaga yon personal, alam nyo na nung unang 1950s, unang panahon okay? Nung 1950s, talagang malinis pa yon. Pero nangyari lang, nagkaroon ng factory, di ba? Here and there. Tapos hindi naging maayos yung pangangalaga, dumumi. Just imagine, 3,000 years ago mga kapatid, wala pa pong water filtration. Di ba sa atin dito, may aqua na, aqua something, aqua de ganyan. Ang dami na, di ba? Pero nung una pong panahon, wala talagang water filtration. And ang meron pong na nangyayari nung unang panahon, yung mga civilizations nagsisimula sa malapit sa ilog. Sa Egypt, yung civilization doon, malapit sa Nile River. Sa ancient Babylonians, yung Tigris, Euphrates River doon. Sa ancient Israel, doon po sa malapit sa River Jordan. So, talagang ginagamit na kung saan source of life para mabuhay, magkaroon ng clean water or water na kung saan magagamit ng mga tao, noon, para makasurvive sila, kailangan magtayo sila ng bahay or ng city malapit sa ilog. Kasi kung hindi sila magtatayo ng malapit sa ilog, mahirap mabuhay nung time na yon. Kaya kung titignan natin, na merong ilog daw na nagpapasaya sa city ng Diyos, sa tirahan ng pinakamataas na Diyos, sinasabi po ng mismong sumulat nito na kung nasaan si Lord, nandoon ang buhay, nandoon ang provision niya sa iyong buhay, at nandoon din yung pagtulong niya sa iyo. Kaya wag mong isipin na ikaw ay magkukulang kapag lumapit ka kay Lord. Kasi kanino ka ba talaga madalas lumalapit? Sa kakilala mo ba na lagi mong nalalapitan pag kinukulang ka? Kay chairman ba? Kay ate ba? Kay kuya? O baka hindi mo nalalapitan si Lord sa buhay mo?
people around us, mostly, of course, will fail us. Try mong unahin muna na lumapit kay Lord. Amen? Tuloy natin pagbasa. Verse 5, nandun ang Diyos sa city na yon, never yung mawawasak. Iingatan niya yon pagsikat pa lang ng araw. Verse 6, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Nagkagulo ang mga bansa, bumagsak ang mga karhian, nagsalita ang Diyos at natakot ang mundo. Kakampi natin si Lord na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ni Jacob ang ating takbuhan. Now, question, bakit ba hindi natin lagi nafe-feel si Lord na kasama natin? Point number 2, mga kapatid. Para makita natin na sa Kanya lang tayo makakatagpo ng kapayapaan. Alam niyo po kung anong pinakakailangan natin? Peace. Peace. Kapayapaan. Hindi po magkakaroon ng kapayapaan kung tayo-tayo lang at walang Diyos na namamagitan sa atin. O walang Diyos na kung saan nagro-rule over us. Bakit? Dahil kung ang sinusunod natin ay sarili lang natin na diskarte, kung ano yung tama para sa atin, dahil marami tayo naging experience before sa iba't ibang klase tayong environment na buhay, mga kapatid, kung walang Diyos na nagsasabing ito yung tama at ito yung mali, wala tayong standard paano ba tayo mabubuhay. Nakuha natin? Kung aalisin natin ang Christianity sa mundong ito, alam nyo kung ano mangyayari? Babalik tayo sa nangyayari 3,000 years ago. Dahil walang magsasabi kung ano ang tama, ano ang mali. Kung sa'yo tama, sa akin mali yan, yung tama sa akin, sa'yo mali, ano mangyayari? Magrarambulan tayo. Amen? Ganun mangyayari. Pero we believe in a standard na si God yung nag-set, which is entirely for peace. Magkaroon ng kapayapaan at magkaroon ng buhay para sa mga sumusunod sa Kanya. Alam niyo po, ang peace, again, hindi po yan matatagpuan sa material na bagay. Kung hahanapin mo yung peace mo sa pera mo, mauubos yan. Bababa yung value niyan. Mataas yung palitan ng peso sa dollar ngayon. Masaya ang mga may dollars. Mga seaman, mga kung ano man, no? Masaya mga seaman, talo mga seaman lulugaw, seaman ganyan. Talo sila, seaman luloko daw. Pero tingnan nyo, no? Talagang makikita natin walang forever dito sa material thing. Again, sa material thing, wala. Kakabili mo lang ng iPhone last year, may lalabas ng iPhone ngayon. Kakabili mo lang ng bahay puting-puti, nadungisan ka agad, no? Inanay na yung bago mong bili na sopa. Ganun nangyayari sa atin eh. And even kahit ikaw ay nasa authority, kakampi mo noon, pwede mong maging kalaban ngayon. Politics. Diba? Pwede. And kahit din ikaw ay mayaman, hindi porkit marami kang pera, may peace ka. Bakit? Maraming ang mayayaman, wala silang peace. Dahil hindi nila alam saan tatago yung pera, ang tataas ng walls ng bahay dahil baka makunan sila ng pera. Ang mga mahihirap din, wala ring peace. Dahil bakit? Same din. Iba lang yung nila, status, pero lahat, walang peace.
And how can we find peace kahit nasaan man tayong estado ng buhay natin? It is only found in Jesus Christ. Alam niyo ho, dito lang natin makikita yung kapayapaan at kakontentuhan kay Jesus sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Biruin nyo, itong mga nagdaang linggo, di ba? Naging issue sa Amerika, si Donald Trump na-assassinate. Pero hindi nagtagumpay yung assassination attempt sa kanya. Just imagine, mga kapatid, you are someone na billionaire. Again, hindi basta billionaire ng Pilipino, tulad ni na Villar, ganyan, no? Hindi ganon. Tulad ni na Henry C. Isa kang billionaire na Amerikano. In short, mas mataas yung value ng pera mo. Pero that doesn't make you exempted kahit pala presidente ka sa worries in life. Tapos di ba yung bala, napanood nyo ba yun? Sino nakapanood nun? Yung bala, di ba, talagang nadaplisan siya dito. Konti lang na angle ng ulo niya, patay siya. But how can we really find peace in this world? Kay Jesus lang yun. Kung nababagabag ka ng napakaraming problema, bayarin, ano man yun, nagwo-worry ka sa future mo, nagwo-worry ka sa relationship mo, nagwo-worry ka sa napakaraming mga bagay, kahit career yan, kahit ano pa yan na pinagdadaanan mo, alam nyo, kay Lord lang natin matatagpuan ang kapayapaan. Hindi lang basta gusto niya na lumapit tayo sa Kanya, kundi makita niya rin na sa Kanya lang talaga natin matatagpuan yung totoong kapayapaan. Next slide. Sino sa inyo nakaramdam na ng presence ni Lord? Hindi ko alam kung na-feel nyo ba talaga yung presence ni Lord. Baka siguro naiyak kayo sa worship natin. Sino sa inyo na-bless sa worship natin kanina? No? Na-feel nyo ba? Baka yung ba feeling sa inyo, kinilabutan po ako. No? Ano po, talagang feeling ko may mainit sa puso ko. No? Iba-iba tayo ng expression na nafe-feel natin yung presence ni Lord. Pero one thing that would assure us na meron tayong o nararanasan natin ang presence ni Lord is kung meron tayong kapayapaan sa buhay. Alam niyo po, naalala ko na naman, next slide, ang mga bata, o tayo rin mismo, kapag tayo ay merong arguments, nagkaroon tayo ng away sa school, sa mga klase natin, kaibigan natin, di ba meron tayong puntahan kapag halimbawa tayo naapi? Pupunta tayo kay teacher, kay nanay, pwedeng kay tatay. Di ba? And ano nangyayari? Nilalayo kayo para hindi kayo magkasakitan. May third party na kung saan nagme-mediate para sa ganon, hindi mag-cause pa ng mas malaki pang conflict. Now, tignan natin ngayon ang nangyayari sa ating mga buhay. Sino yung tumutulong sa'yo para sa ganon, maramdaman mo at maranasan mo yung kapayapaan sa buhay mo? Again, let me remind you, hindi nyo po matatagpuan ang kapayapaan sa tao, sa bagay, o sa kahit anumang bagay na panandalian lang. Hindi talaga natin matatagpuan doon. Hindi mo matatagpuan sa paglalaro mo yan ng games. Dahil after all, pag naglaro ka at natapos mo na, ano mangyayari? Ano mangyayari? Hahanap ka na naman ng bagong game at doon mo na naman ubusin oras mo.
Gagastos ka ng malaking pera para lang magawa mo yung bagay na yun. Nasayang mo lang din yung oras mo at panahon sa ibang bagay na hindi naman dapat pag-aksayahan ng oras. Now, ito ang reality. Kung sa mga pagkakataon ng ganyan, na kung saan meron tayong mga problems here and there sa buhay natin, tandaan natin, hindi natin lagi kasama si teacher. Di ba? Nung unang panahon na elementary tayo, high school tayo, hindi natin lagi kasama si teacher. Hindi rin natin lagi kasama yung mga magulang natin. Sino sa inyo umiyak? First day ng school noon. Taas kamay, umamin na kayo. Di ba? Kayo dyan sa taas. Umiyak ba kayo noon, first day ng school? Pero tignan nyo, doon nabubuo actually ang faith. Kung lagi mong nafe-feel si Lord, hindi mo na kailangan ng faith. Di ba? Hindi mo na kailangan ng faith. Bakit? Diyan naman siya. But the reality is, hindi talaga natin lagi nafe-feel si Lord. Kaya tayo nabubuhay sa faith. Ano yung faith? Ano yung faith? Okay, tingin lahat dito sa akin. Ano yung faith? Pananampalataya. Ano ang pananampalataya? Faith? Ano ang pananampalataya? Trust. Pagtitiwala. Ibig sabihin, alam mo na kahit anong mangyari, pinagkakatiwalaan ko yun. Kahit anong mangyari, sa Kanya ko hahawak. Kaya kung di mo na-feel si Lord in your life, ang kailangan natin ay faith. Amen? Last point natin, bakit nga ba hindi natin na-feel si Lord? Ba't nga ba hindi natin na-feel na kasama natin siya? Yun po ay para makita natin ang kapangyarihan niya sa buhay natin. Alam niyo po, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay makapangyarihan. Now, sabi sa Psalm 46 verse 8, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Tara, tingnan nyo ang mga ginawa ni Lord. Ang tindi ng mga ginawa niya sa mundo. Napapatigil niya ang mga gera sa buong mundo. Sinisira niya ang mga pana, binabali ang mga sibat at mga shield, sinusunog niya. Now, alam niyo po yung mga gera sa buong mundo, hindi yan basta-basta madaling tumigil. Tignan niyo, no? Kahit pa lang yung gera sa Ukraine and Russia, di ba? Anong ginawa ng Amerika? In-squeeze daw nila yung Russia sa resources. Pero hanggang ngayon, tuloy pa rin. Tama ba? Tuloy pa rin. Bakit? Kasi sa war, pag pinatay mo yan, kailangan may patayin din ako sa iyo. Ay ngayon may pinatay ka sa akin, hindi ako papayag na hindi rin ako makaganti, pabalik. Nakuha natin? And that is why, si God din yung kumikilos in the hearts of people para talaga matigil ang isang war. Hindi basta ganun kadali yun na mapapahindi o mapapa-oo mo na lang ang isang tao sa isang bagay na ayaw nila. Alam naman natin yung sa sarili natin, tama ba? Kung ikaw ay may ayaw na gawin, ayaw mo talaga. Ang dami mong sinasabi, excuses here and there, kasi ayaw mo. Pero pag gusto, may paraan. Lahat na nang pwedeng i-excuse, sasabihin mo. Di ba? Kasi gusto. Pero si Lord lang yung makakahipo ng puso ng napakaraming mga tao pagdating doon.
Now, kanina nabanggit ko po na sinasalamin nito yung mga passages sa 2 Kings, 2 Chronicles, tsaka sa Book of Isaiah. Dahil ho, ang nangyari po nung unang panahon na yon ay sasakupin na ng bansang Assyria ang Israel, 185,000 strong na mga tao, na lahat ho yun nakakabayo. So noon ho, kapag nakakabayo, ibig sabihin, parang meron kang tangke. Kasi pwede mong daanan, sagasaan yung mga foot soldiers, at nasa taas ka, madali mong matutusok ng spear yung mga kalaban mo. Pero alam niyo po nangyari, nung time na yon, tulog ang lahat sa kaharian ng Assyria, and yung angel ni Lord bumaba. Actually nangyari, pinagpapatay lahat sila. Again, pag po nakabasa kayo sa Bible na pinatay ni Lord, o pinapatay ni Lord yung mga tao, hindi yun basta, ay gusto ko lang patayin. Hindi. Again, ang sinasabi ko pong background sa inyo, thousands of people po yung pinagpapatay nung hari ng Assyria na mga newborn babies, tapos inaalay dun sa God nila. Innocent people, innocent lives ng mga bata. Thousands. So yun yung ngayong sinasabi ni Lord na, okay, it's the time na wala kang dapat gawin, ako yung kikilos laban sa mga kaaway mo. Now, tignan nyo ngayon anong sabi ng Psalm 46 verse 10. Ang sabi niya, sabay-sabay nating basahin, naka-blue, 1, 2, 3, go! Itigil ang laban. Ako ang Diyos, dapat nyong malaman. Ako ang pinakamataas dun sa alkansya mo eh. Kapatid mo, anak mo, kahit sino man yun, sumama yung loob mo sa kanila. Tapos sabi lang, hindi ko na po kukunin. Eh may nawala. Yun na yung pagbibintangan mo, di ba? Hindi mababayaran ng kabutihang gawa ang kasalanan. Pero dahil nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi ho ibig sabihin mamamatay ka na, kundi ibig sabihin nito mahihiwalay ka sa Diyos. Ang kamatayan po or death ay separation. Lahat ho tayo mahihiwalay sa Diyos. Pero the Bible says that God loved the world. John 3:16. Mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Kahit hindi mo kilala yan, sige, sabi mo sa kanya, mahal na mahal ka ni Lord. Come on, sige. Yan. Diyan sa taas, usapin nyo naman yung katabi nyo. Okay, nasa unahan nyo, yung nasa unahan nyo. Ayan. So anong ginawa niyang solution? Dahil nga mahal na mahal tayo ni Lord, anong ginawa niyang solution? Si Jesus Christ, nagkatawang tao, siya ay Diyos, nagkatawang tao, at namatay sa cross para pagbayaran ng ating mga kasalanan. Nakuha natin? Yun yung ginawa ni Jesus sa cross, sa iyo at sa akin. Kaya ngayon, next slide, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa, kapatid, sa mga nararanasan mong problema. Hindi ka nag-iisa ngayon dahil ang Diyos sobrang mahal tayo at niligtas ang bawat isa sa atin. Amen? Pwede bang tayo lahat ngayon, bago tayo mag-communion, batiin mo naman again, yung mga di mo nabati kanina,